Bakit hinayaan ninyo na singilin ng singilin ang taong bayan ng systems loss, na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Una, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo? I would like to ask our chairman of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan. Narinig niyo naman po siguro, attorney, chairman, yung instruction po ng Pangulo na it is a mission, our mission now. Pero I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po? Kung ito po ay ang ipag-uutos ng batas sa pamamagitan nga nung pag-amyenda noong Section 43F at hindi na maaaring masingil yung gastusin na associated dun sa system loss, ito po ay aming i-implementa ng buong buo ng naaayon doon sa amyenda. Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang i-deliver o dinidistribute sa kanyang mga consumers. Dahil po doon sa prinsipyo ng pass-through na pinaiiral natin, ang mga distribution utilities ay pinapayagan natin sa kasalukuyan na mabawi yung gastusin na yon na associated dyan sa kuryenteng kinuha nila mula sa generation companies pero hindi na aktual na naihatid sa mga distribution, sa mga customers nila. At kung ito po ay gastos na hindi naman maiwasan yung mga technical losses. So, kakailanganin lang po ng pagdedesisyon kung ano ang magiging mekanismo na para ito ay mapaghatian o kaya yung burden ay mapasan hindi ng mga consumers kundi ng ating mga utilities o kaya naman ay yung iba pang stakeholders sa ating power sector kasama na ang generation at transmission. Pero Mr. Chairman, dalawang klase po ang systems loss. Sa ilalim po nito is a technical, yung sinasabi mo law of physics. Para pong walang iniwan yan. Pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? That's law of physics. Pero meron din pong non-technical ang systems loss. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya kinuha po sa kanya, wala pong iniwan yan. And I will cite you an example, siguro Mr. Chairman, sa mga tindahan na lang po. Yung nangyayari po na ngayon, nagja-jumper, may mga pilferage, di po ba? Para sa tindahan din po, may shoplifting. Kailangan ba i-charge na tindahan doon sa customer niya na susunod? Oy, na-shopliftan kami. Or internal theft, empleyado mismo yung nagnakaw. Babayaran ng customer. So ito ho yung dapat pag-aralan din natin ninyo sa ERC kasi po pwede. I was reviewing this for the past 2 nights. Nakita ko po pwede systems loss po doon po sa non-technical. Kasi po talagang hindi naman po law of physics yun hindi po nag-evaporate, di po ba? Will you agree with me na dapat hindi na po i-charge ito sa atin itong non-technical systems loss? Your thoughts? Opo, we agree to that na itong non-technical system loss, ito
may bahagi dito na kontrolado ng ating mga distribution utilities. Maaring pag-ibayuhin nila ang pagbabantay sa kanilang distribution system at nang makita kung mayroong mga nagnanakaw, yung may mga illegal na connection. Pero po, ito nga din ang pinakaunang naging batayan doon sa RA 7832. Kaya ito nga pong system loss caps ay naunang nailagay dyan sa batas na yan dahil ang layunin talaga ng batas ay mas mapababa yung level ng non-technical system loss dahil ito nga pong batas na ito yung anti-pilferage. At nagkaroon lang ng pagbabago ito sa EPIRA nung sinabi na ang ERC na ang magdesisyon ng pagtatakda ng system loss cap pero nilagay doon yung mga batayan, yung mga konsiderasyon na aming dapat na sundin. Ito yung mga technical consideration. So parang lumalabas nga din po doon sa EPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangungulekta sa mga consumers po. Thank you, Sir Chair. Go ahead. Sen. Pwede na makasingit na, Mr. Chair, bago kasi ayoko lang iwanan, maganda yung inopen niyo po. Kasi napansin ko po rin noon, dati pag merong mga nagja-jumper, no, nabanggit nyo, mga illegal connection, hinahabol ho yun, tsaka hinahabla. Pero ngayon, dahil dito sa systems tos, hindi na hinahabol, wala na rin naghahabla. Kasi nababawi na ng mga distribution electric companies yung nawala nila, pero dapat matuto dahil naalala ko po to, Mr. Chair, nung mayor po ako, nagtataka ko nung wala pa ito. Nagtataka kami bakit yung isang utility namin ang taas ng electric bill. So nung pinahanap ko sa engineering department namin, nung pinutol, yung buong barangay halos nawala ng kuryente. Pero hinahanap nun, inaalam natin. Kasi hindi dapat pasanin ng mga ibang consumer, halimbawa in this case, yung mga taxpayer ng San Juan, yung bagay na hindi sila ang gumamit. So yun ang tama ho yun. Kaya ako sumingit, Mr. Chair, dahil yung inopen nyo po, parang napansin ko, hindi na naghahabol ng mga nagja-jumper, mga nag-illegal connection, kasi nga po, nababawi na yata dahil sa system stores. Pero hindi dapat maging responsibilidad ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nila ginamit. Thank you, Senator JV. And sa mga electric cooperative naman, Attorney Lee, you're from NIA, right? Di po ba parang 8 to 12% ang systems loss sa mga electric cooperative? Correct me if I'm wrong. And out of that, mas malaki po yung mga non-technical sa mga pilferage. Ang report po sa inyo are your findings. Non-technical, yung mga jumper, illegal connection, di po ba? Kung masaayos lamang po siguro yan ng mga electric cooperative natin, bababa din po ng halos 8% po yung siguro ng systems loss na yan. Tama po ba, Attorney Lee? Morning, Mr. Chair, and to the honorable members of the Committee on Energy. Yes, Mr. Chair. In fact, NEA is monitoring the system loss data submitted by our electric cooperatives. In that regard, generally, as part of the bill, the system loss, which is if reflected in the bill, generally is about 5%. However, the data submitted to the national electrification by our electric cooperatives across the country is verified by the ERC. At present, there is the clustering provided by the ERC through a resolution that identifies the different caps for if I may mention, example for off-grid, the cap is 12%. That is the allowable. Now, if our electric cooperatives goes beyond the cap, then it is the electric cooperative that shoulders it. Pero still, Attorney Lee, I mean, to 12%, medyo malaki po yun, lalo na pag sa mga probinsya, no? Kung aalisin po yung non-technical, kasi ang malaking part po yata doon sa 12% cap na yun,
nasa non-technical. Napaliwanag po sa atin yan ng ilang po mga engineer. Kasi nga po, the reason why I learned about it, na dalawang klase po pala yung systems loss. Yung sinasabing non-technical or technical talaga na nag-evaporate lang because of physics. Pero yung non-technical, yun ang malaki-laki sa mga electric cooperative Dahil kulang yung mga linya, may mga jumper. So kung aalisin po yung systems loss na yan, yung non-technical, malaki pong kabawasan sa bill ng mga kababayan po natin sa mga probinsya, di po ba? Yes, I agree with the observation of the committee chair. And that is why there is this attempt from the National Electrification Administration to segregate or identify which part of the overall system loss of an electric cooperative is technical and non-technical. Although admittedly, because of the long lines of the distribution lines of our electric cooperatives in the rural area, it also contributes to the technical loss.